Magluto na ako nitong aking hotdog. This hotdog is from last night pa. So, binili ko siya kagabi. So, gagawin natin. Hatiin natin to. Binili ko to kagabi. Super duper frozen. So, hindi ko siya niluto kasi iniisip ko hindi naman siya agad masisira. Kasi, sobrang frozen niya. As in, parang batong-bato siya. Kumakalam na yung rice mo. Oh. May bagyo daw na parating guys at super typhoon. Diyos ko. Huwag naman sana Lord. Alam niyo yung pakiramdam na parang lagi kayong lutang, parang lagi kayong antok. Lagi kayong pagod. Pakiramdam mo parang lagi kang pagod. Pero ang totoo, hindi naman ako pagod. Ang pagod lang yung utak ko lang. Hindi matahimik yung utak ko. Yun yung pagod sa akin, yung yung utak ko, and then nagre-reflect sa akin yung katawan. Nang hihina ako, naninigas yung katawan ko. I don't know why, because siguro our body and brain is connected, no? So that's why ma-feel good ni mo ang ganyan. So, basag. At dahil because wala tayong ibang paglulutuan, only here at the rice cooker, atin na naman siyang ilipat dito. So, ganito lang ang buhay ko guys. Pinapahirapan ko yung buhay ko talaga. Kasi gusto ko yung may thrill. O, diba? May thrill. Everyday may thrill yung aking buhay. Kasi ganito yung struggle na raranasan ko everyday. Magsasaing, lilipat kasi magluluto ng ulam. For example, magsasaing ako. Tapos may nabili akong isda. Magsasaing, tapos yung isda may sasabawin, tapos may piprituhin, tapos may papaksiwin. So, imagine guys, how hassle no na lipat, tanggal, hugas, kasi parang magamit. Pero, I don't have choice. Wala akong choice dahil wala akong lutuan. Ito lang siya. So, nagtsatsaga ako. Marunong naman ako magtsaga at makontento. Kahit nahihirapan ako, yan talaga ang buhay. Kailangan lang natin magtiis, magtsaga, importante buhay, humiiyan. At walang karamdaman, yun lang. Pero sometimes parang nakasara din. Kapagod. Yung utak ko walang bahina. Isip. So, dami nang pumapasok sa isip ko. To the point kagabi guys, natulog ako na mayroon akong chika-chika minutes. Kagabi, kasi wala akong maghapon dito sa bahay. Kahapon, ako sa aking friend. So, hindi ako nakapagtirik ng kandila. Ang nangyayari, sa amin kasi sa probinsya, nakasanayan magtirik ng kandila. Tapos may mga nakahain pagkain sa altar with matching kandila nga na nakasindi. So wala akong ganun kasi ano oras na nga ako nakauwi. So inisip ko, okay lang naman siguro na ganun. Baka isip ko maiintindihan lang siguro ng mga kaluluwas. Di wala lang. Tulog ako. Siguro hindi yun coincidence na dahil sa kalag-kalag ba tawag sa to ano, dahil tungod kay kalag-kalag or siguro tungod sa kakapoy sa akong huna-huna sa akong utok nga walay pahinga nga naglatagaw ang akong utok kung saan yung utak ko lumilipad na walang tigil sa kakaisip. So yun ang nangyayari ngayon. So ibibihir lang ako maka-feel ng antok. So kumbaga yung tulog ko parang manok lang, idlip-idlip lang, yung parang pitik-pitik lang ganun. Di naka-idlip ako habang nag-scroll ako, naka-idlip. Nung na-idlip ako, binangungot ako. Alam mo yung bangungot pala, parang panaginip, no? Yung parang, kay-idlip ko lang eh, maya-maya.
parang sa panaginip ko, parang may dumagan sa akin na sinakal ako. Gano'n na. Ganyan. Alam mo kung ano yung sa awa ng Diyos, siguro andyan yung Diyos, no? Nasa likod ko sa lahat ng aking mga problema, sa lahat ng aking mga pinagdaanan. Thank you, Lord. Hindi mo ako pinabayaan. Hindi mo ako iniwan. Ginabayan mo ako sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Pag-idlip ko pa lang ng ganun. Yung panaginip ko. So, yun na yung bangungot, no? Parang may sumakay sa akin na maitim. Sinakal ako. Tapos, hindi na ako makagalaw. Yung isip ko gustong gumalaw. Yung katawan ko, hindi makagalaw. Alam mo, unang-unang pumasok sa isip ko, tinawag ko si Lord. Tapos yung dasal na kami lang yung nakakaalam. Yung dasal lang namin. Yun lang yung binanggit ko. Nakatatlong umpisa lang ako doon sa 3 word doon sa dasal namin. 3 bigkas pa lang ako nung nakagalaw ako. Salamat sa Diyos. Kaya sabi ko, nahimas-masan ako nung nagising ako. Bigla akong bumangon. So, ginawa ko, nagdasal ako para sa lahat ng mga kaluluwa. Humingi ako ng pasensya. Bakit hindi ako nakapaghain? Yun, pinaliwanag ko sa kanila. Humingi ako ng pasensya na hindi ako nakapaghain sa inyo. Hindi ako nakapagtirik ng kandila dahil nga sa ganitong sitwasyon. Or alam ko naiintindihan nyo naman. Pero siguro nga dahil nga kahit sa pagdasal hindi ko nagawa man lang. Or sa pagkandila nga dahil masama din yung pakiramdam ko kagahapon na hindi ko maintindihan. Basta yung pag-uwi ko dito, nag-scroll lang ako. Tapos ginawa ko lang yung mga trabaho ko online. Ganun. Tapos may gana ako. Nung naidlip ako, yun nga nangyari. So, nung nahimasmasan ako, nakagalaw ako, bangon agad ako. Ginawa ko, nagdasal ako. Akong gipahinungod sa tanang mga kalag. Nga, ikong pasaylo, nga wajog ko, makabutang sa altar, nga bisag kuan bisag unsa na wa jud ko nabutang bisan og kandila wa jud ko kadagkot og kandila. So mo tay akong experience no for the first time no sa natiguang na lang ko sa kalibutan. Karon kagahapon ba ko na ka-experience og kalag-kalag ngayon ato nga nakalimot jud kog dagkot og kandila bisag kandila na lang nakalimot jud ko na wa jud sa kung unahon na because nga ang dami ko nga iniisip so nawala nga sa isip ko na magsindi ng kandila. Yun yung na-experience ko nung pagkatulog ko, pagkaidlip ko, sinakal ako. So, thank God, praise God na hindi mo ako pinabayaan, nagising ako, makagalaw ako. Sa awa ng Diyos, eto, nagising pa naman ako. Thank you, Lord.